Hindi naglaon ay tuluyan ng natalo si Puth sa laro. Habang masayang binibilang ni Alfoy ang naipong salapi, ipinahayag nito ang kanyang pagkamangha sa laki ng halaga at nagmungkahi na ibahin na nila ang kanilang diskarte. Sa kabilang banda, pinigilan siya ni Puth at iginiit na hindi pa natatapos ang kanilang tunggalian kaya't nais pa nitong maglaro ng isa pang ikot. Subalit sa mga sandaling iyon, palihim na bamulong ang isa sa mga kasabwat ni Alfoy upang bigyan ng babala at pakiusapan si Puth na itigil na ang paglalaro. Ibinunyag ng kasabwat na imposibleng manalo si Puth dahil gumagamit umano ng mahika si Alfoy upang makapanlamang. Ang pagkakarinig sa ibinunyag na pandaraya ang naging dahilan upang mabilis na mamulat sa katotohanan ang inosenteng lingkod ng simbahan. Bunsod nito, pilit na inagaw ni Puth mula sa mga kamay ni Alfoy ang salaping nakalaan sana bilang donasyon para sa mga mahihirap. Mariin niyang inakusahan si Alfoy ng pandaraya at mahigpit na iginiit na maibalik agad sa kanya ang pera sa sandaling iyon. Malakas namang pumalag si Alfoy, at inusisa kung ano ang naging problema ni Puth sabay question kung pag-aari ba talaga nito ang naturang salapi. Ipinagdiinan ng lalaki na patas niyang naipanalo ang laro, at pasiga na inusisa kung ipagpapatuloy pa ba ni Puth ang pagsusugal o hindi. Bilang karagdagang pang-iinsulto at panggigipit, nanunuya pang nagtanong si Alfoy kung tuluyan na bang tinalikuran ni Puth ang kanyang layunin na tulungan ang mga taong labis na nangangailangan. Sa hangaring makabawi, itinaktak ni Puth ang kanyang supot ng gintong barya kung saan iisang piraso na lamang ang nahulog at natira. Habang nagpipigil ng luha, buong tatag niyang ipinabatid kay Alfoy na nais pa nitong maglaro ng isang huling beses kalakip ang layuning makatulong sa mga nangangailangan. Nagsimula ang huling ikot ng laro na sinabayan ng pagtawa ni Alfoy, dahil sadyang nais niyang simutin kahit ang pinakahuling natitirang barya sa kamay ni Puth. Habang umiikot ang gintong barya sa hangin, nakangiting binalaan ni Alfoy si Puth na iyon na ang huling salaping hawak nito at pinaalalahanan niya ang madre na huwag sana nitong pagsisihan ang desisyong sumugal muli. Sa mga sandaling iyon, makikitang temtem na nananalangin si Puth sa kalagitnaan ng laro. Gayunpaman, nakangising sinalo at tinakpan ni Alfoy ang gintong barya sa kanyang kamao, at mahinang ibinulong na walang anumang saysay ang mga ginagawang pagdarasal ng madre. Sa pagkakataong ito, nabunyag na kanina pa pala gumagamit ng pandaraya si Alfoy. Sa pamamagitan ng isang uri ng mahika na siya mismo ang nakatuklas, madali niyang napapalitan ng barya gamit ang mga nakatago sa kanyang bisig patungo sa nais niyang maging resulta. Dahil sa pagiging perpekto ng kanyang pandaraya sa pagpapalit ng barya, inisip niyang maging ang mga Diyosa man ay walang kakayahang talunin siya. Sa huli, palihim na nagdiwang si Alfoy at buong pagmamalaking idineklara sa kanyang sarili na siya ang itinuturing na Diyos ng larong head or tail. Habang temtem na nananalangin at lumuluha, humingi ng kapatawaran si Puth sa may kapal. Ipinahayag niya ang kanyang matinding pagsisisi at inamin na dahil sa kanyang sariling kamangmangan, tuluyan siyang nabaon sa kumunoy ng pagkakasala. Buong pagpapakumbaba siyang nagsumamo sa makapangyarihang ama na igawad sa kanya ang kapatawaran. Kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha, isinama niya sa kanyang huling hiling ang isang pakiusap na sana ay tulungan siyang magwagi sa larong inilatag ng itinuturing niyang demonyo na nasa kanyang harapan. Kasabay ng kanyang temtem na panalangin, isang gintong liwanag ang bumulwak mula sa mismong Mage Tower ng teritoryo ng Perdiem, na siyang nasilayan ng lahat ng kawal sa buong nasasakupan. Nagmula ang mahiwagang gintong liwanag na ito sa mismong katawan ni Puth. Bunsod ng nakapalibot na gintong enerhiya na bumalot sa kanya, tumilapon ang mga mesa pati na rin si Alfoy at ang mga kasamahan nito mula sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa labis na pagkagulat, mabilis na nagkumpol ang mga kasabwat ni Alfoy, habang si Alfoy mismo ay kapansin-pansing namutla sa takot. Naguguluhan nilang inusisa sa isa't isa kung ano ang mga kababalaghang nangyayari kay Puth, at kinwestiyon kung ganoon na lamang ba ang desperasyon ng madre upang manalo sa simpleng laro ng head or tail. Habang misensinang pinagmamasdan ni Alfoy ang kaganapan, napagtanto niyang nabasa na niya ang ganitong pambihirang tagpo sa isang aklat. Nakilala niya itong isang sagradong sandali kung saan ang isang santong hinirang ng Diyos ay nakatatanggap ng isang banal na revelasyon na tinatawag na channeling. Kitang-kita niya kung paano lumutang sa ere si Puth habang ganap na nababalutan ng gintong banal na enerhiya. Bunsod ng nasaksihan, tumagaktak ang pawis ni Alfoy at hindi makapaniwalang naibulalas ang kanyang pagtataka kung paano at bakit nakialam pa ang mga Diyos sa isang hamak na sugal lamang. Nang walang anumang pag-aalinlangan, marahang itinaas ni Puth ang kanyang kamay at tuwirang itinuro si Alfoy. Gamit ang kapangyarihang bumabalot sa kanya, matapang na idineklara ni Puth na head ang kanyang hula,
kalakip ang mahigpit na kautusan kay Alfoy na buksan agad nito ang kanyang mga palad sa mismong sandaling iyon. Sa pakiramdam na naiipit at nawawala ng pag-asa, nagngit-ngit ang mga ngipin ni Alfoy nang may sapat na lakas na halos makabasag sa mga ito. Nagmadali ang kanyang isipan habang desperado niyang inuutusan ang kanyang katawan na gumalaw, tahimik na nagmamakaawa na gumana ang kanyang mahika sa pagpapalit. Gayunpaman, ang hangin sa paligid ay naging labis na mabigat at napakalamig. Isang alon ng gulat ang bumalot sa kanya nang matuklasan niyang hindi dumadaloy ang kanyang mana at pumapalpak ang kanyang mahika. Tumitig siya ng may labis na hindi paniniwala, napagtanto na ang labis na bigat ng banal na enerhiya ay ganap na nagpapawalang bisa sa kanyang mga kakayahan. O kininam. Tumulo ang malalaking patak ng pawis sa kanyang mukha habang nahihirapan siyang huminga, na nagdala sa kanya sa nakakatakot na katotohanan na hindi ito isang ilusyon, kundi isang tunay na banal na intervention. Sa pag-unawa na ang kanyang kinabukasan bilang tagapagmana ay wasak na, ang desperasyon ni Alfoy ay nauwi sa isang mabangis at kaibangan na determinasyon. Nagpasya siya na kung siya man ay babagsak, sasadyain niyang mag-enjoy sa mangyayaring kaguluhan. Sa pag-ipon ng lahat ng natitirang reserba ng kanyang mahika, nagpakawala siya ng isang malakas na atungal at ipinilit na lasapin ang kanilang huling pagtutunggali. Ibinuhos ng dalawang magkalaban ang kanilang buong kaluluwa sa kani-kanilang mga kapangyarihan, nagbanggaan sa isang nakakabulag na pagsabog ng enerhiya kung saan isa lamang ang maaaring magwagi. Nang hamupa ang matinding liwanag, nagmamadaling pumasok si Gordon sa silid, kung saan ang kanyang boses ay umalangaw-ngaw habang hinihingi niya ang paliwanag para sa dambuhalang haligi ng liwanag na katatapos lamang bumiyak sa kalangitan. Bigla siyang huminto, nanlaki ang mga mata habang pinagmamasdan niya ang pagkawasak sa paligid. Nakahandusay at hindi gumagalaw sina Puth at Alfoy sa sahig. Si Puth ay walang malay at tuluyang naubusan ng hininga, matapos itulak ang kanyang sarili ng higit pa sa kanyang mga kakayahan. Si Alfoy naman ay nagpakita ng isang karumaldumal na tanawin. Ang kanyang katawan ay bali-bali, at siya ay nauwi sa isang kaawa-awa at wasak na kalagayan. Gayunpaman, patuloy siyang nangisay, matigas na tumatanggi na bitawan ang barya sa kabila ng kanyang matinding pagdurusa. Gamit ang nanginginig at dagwang kamay, matagumpay niyang naiangat ang barya upang ipakita ang huling resulta sa lahat ng naruroon. Nagsasalita mula sa bitek-bitek na mga labi, ibinulong niya ang pagpapahayag ng kanyang sariling tagumpay, nagmamayabang na ang kanyang mahika ay napatunayang mas nakahihigit kahit sa isang Diyos. Sa huling pagsambulat ng kaibangan at pagmamalaki, iniharap niya ang kanyang mga sigaw sa kisame, ipinaalam sa kalangitan na siya, si Alfoy, ang taong tumalo sa isang Diyos. Pagkatapos ay lumipat ang mga tagpo sa mga sumunod na pangyayari. Nang marinig ni Ghislaine ang ulat tungkol sa mga nangyari, nahirapan siyang paniwalaan ito, at tahimik niyang pinag-isipan kung paanong naging posible na natalo ni Alfoy ang isang santang pinili ng Diyos. Samantala, bumalik si Alfoy sa kanyang nakagawiyang mayabang na ugali, na labis na nasisiyahan sa atensyong ibinibigay ng lahat ng tinipo ni Ghislaine. Naglakad-lakad siya sa harap ng grupo, na paulit-ulit na ipinagmamalaki ang kanyang bagong titulo bilang tagapaslang ng Diyos ng may nakakainis na kumpiyansa. Pinagmasdan siya ni Ghislaine na walang reaksyon sa mukha, na inaamin na mahirap paniwalaan ang nasabing tagumpay bago casual na ibinahagi ang isang nakakagulat na katotohanan na ang paring si Puth ay sa katunayan isang babae. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod habang biglang naglaho ang pagmamalaki ni Alfoy. Bago pa man niya maproseso ang kahihiyan, sumugod si Kaor sa unahan at ikinulong si Alfoy sa isang malupit na pagkakasikal. Sinigawan niya ito sa huli dahil sa pagkakaroon nito ng lakas ng loob na magsinungaling sa mismong harapan ng kanilang pinuno. Habang naghahabol ng hininga, nagpupumiglas at sumisigaw si Alfoy, na iginigiit na totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Itinuro niya ang haligi ng liwanag na nakita nilang lahat bilang kanyang saksi, na desperadong patunayan na ang kanyang banal na tagumpay ay hindi isang tsamba. Habang pinagmamasdan ng kaguluhan, pinag-isipan ni Ghislaine ang tunay na kalikasan ng kanilang bagong kaalyado. Inalala niya na ang isang santang pinili ng isang Diyosa ay maaaring magpadaloy ng banal na asensya ng kanilang sinasamba. Naalala rin niya mula sa kanyang nakaraang buhay na ang isang santa ng Diyosa ng digmaan ay minsan nang napabilang sa 7 pinakamalakas na individual sa buong kontinente, at naisip niya na ang pagkakaroon ng ganoong uri ng kapangyarihan sa kanilang panig ay magiging isang malaking alas sa paparating na panahon ng kalamidad. Pumalakpak ng malakas si Ghislaine upang matigil ang ingay at humingi ng ganap na katahimikan. Kinausap niya ang kanyang mga tagasunod, na ipinapahayag na ang kanilang pangunahing banta na si Desmond ay patay na.
Idinagdag niya na sa pamamagitan ng kanilang tagumpay, ang Fenris ay naging isang napakalakas na puwersa, na nakasipsip ng higit sa 20,000 tropa at napag-isa ang 3 hilagang rehiyon. Isang maliit at tapat na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Ghislaine habang sinasabi niya sa kanila na kung wala ang kanilang pagsisikap, hindi kailanman nila maaabot ang tagumpay na ito. Sina Jillian, Kaur, Lucas, Belinda, Vanessa, at Claude ay umayos ng tindig, kung saan ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag sa pagmamalaki habang isinisigaw nila ang kanilang katapatan sa kanilang Panginoon. Ngunit hindi sila hinayaan ni Ghislaine na magpahinga ng matagal. Inanunsyo niya na oras na upang magpatuloy sa kanilang susunod na layunin. Si Claude, na mukhang malapit ng sumabog sa stress, ay biglang naglabas ng kanyang matinding pag-aalala. Itinuro niya ang tila bundok ng mga papeles at mga gawain na nakasalansan na sa kanilang paligid. Inireklamo niya ng malakas ang kakulangan ng mga tauhan, ang walang katapusang mga proyekto sa konstruksyon, ang pagpapanatili ng teritoryo, ang produksyon ng mga armas, at ang napakagulong logistika ng pamamahala sa 3 magkakahiwalay na rehiyon habang pinoproseso ang mga dokumento mula sa kabisera. Umiiyak niyang idinagdag na kung bibigyan pa sila ni Ghislaine ng karagdagang trabaho, siya ay tuluyan ng mamamatay. Nananatiling hindi apektado si Ghislaine, na sinabihan si Claude na kailangan nitong resolbahin ang mga problemang iyon ng mag-isa. Ibinalik niya ang atensyon sa pangkalahatang sitwasyon, na pinapaalalahanan sila na dahil sumali na sila sa paksyon ng prinsipe at nakuha na ang hilaga, kailangan na nilang suriin ang kanilang susunod na hakbang. Tinanong ni Ghislaine ang grupo kung napagtanto ba nila kung sino ang kanilang nakatakdang sunod na makalaban. Biglang nanlamig ang buong silid bago binasag ni Jillian ang katahimikan, na tinutukoy na ang kanilang susunod na target ay ang Duca Delphine. Sinabunutan ni Alfoy ang kanyang sarili dahil sa matinding gulat at takot, isinusumpa ang kanyang kamalasan at tinatanong kung ano ang kanyang ginawa upang mapagitnaan ng ganoong kapahamakan na digmaan. Samantala, ininat lamang ni Kaur ang kanyang mga kalamnan, na tinutuya si Alfoy sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit ang tinaguriang tagamaslang ng Diyos ay biglang natakot sa ilang mga ordinaryong tao. Lumapit si Ghislaine sa isang malaking mapa ng kaharian at binagtas ang mga hangganan nito gamit ang kanyang daliri. Ipinagbigay alam niya sa kanila na gusto man nila o hindi, ang paghaharap na ito ay hindi maiiwasan at ang saklaw ng digmaan ay lumalawak na. Nilinaw niya na hindi na lamang ito isang labanan sa hilaga kundi isang digmaan para sa buong kaharian. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang tiyak na teritoryo sa kanluran at kinilala ito bilang kanilang susunod na layunin. Gulat na tinitigan nina Lucas at Jillian ang nasabing lugar, na napagtantong iyon ay ang teritoryo ni Marcus Roderick. Agad na tumutol si Claude, na idinidikta na ang plano ay imposible. Ipinaliwanag niya na ang Marksado ni Roderick ay isang higanti sa larangan ng pananalapi, tahanan ng napakalaking pamilihan na pinatatakbo ng hindi mabilang na mga samahan ng mga mangangalakal at mga maharlikang angkan. Idinagdag niyang ang kayamanan at pribadong hukbo ng mga ito ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang katumbas ng isang maliit at malayang kaharian, na nagpapakita ng napakalaking agwat sa saklaw kumpara sa kanilang puwersa sa hilaga. Nilinaw ni Ghislaine na hindi niya iminumungkahi ang isang bulag na pag-atake, kundi isang madiskarteng paghahanda. Nang magtanong si Kaur kung talagang hindi pa sila handa sa kabila ng lahat ng kanilang nagawa, inamin ni Ghislaine ang katotohanan na naramdaman niya ang kanilang kahinaan sa huling labanan. Ipinahayag niya na kahit pa piling-pili ang kanilang mga sundalo, ang kanilang maliit na bilang ay naglilimite sa kanilang kakayahang umangkop sa taktika, kaya't kailangan nila ng mas malaking puwersa. Nang magtanong si Belinda kung paano niya planong ayusin ito, isiniwalat ni Ghislaine ang kanyang hakbang. Pinaplano niyang pasunurin ang bawat mersenaryo sa kaharian sa ilalim ng kanyang bandila sa pamamagitan ng pagtatatag ng kumpanya ng mercenary ng Fenris. Habang nagulat ang iba, nakita naman ni Lucas ang katalinuhan sa planong ito, na kinikilala itong isang paraan upang palakasin ang kanilang hanay nang hindi dumadaan sa mabagal na proseso ng pagsasanay ng mga ordinaryong kabalyero. Idinagdag ni Jillian na ang kanluran ang sentro ng aktibidad ng mga mersenaryo at ang maalamat na kumpanya ng Drake, ang pinakamalakas na grupo ng mga mersenaryo sa lupain, ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ni Marcus Roderick. Ipinunto niya na sa pamamagitan ng pagkuha sa kumpanya ng Drake, maaari nilang alisan ang Marcus ng pangunahing sandata nito. Sa wakas ay naunawaan na ni Claude ang estratehiya, isinasaad na kung ang kalaban ay isang hindi matitinag na bundok, unti-unti nilang titibagin ang pundasyon nito hanggang sa maging sapat na maliit ito upang madurog ng tuluyan.
Ibinigay ni Ghislaine ang mga tungkulin na inuutusan sina Claude at Kaor na kunin o buwagin ang bawat kumpanya ng mga mersenaryo sa Hilaga, habang inihayag niya na siya mismo ang hahawak sa kanluran. Napangiti si Kaor at ipinagmalaki na ang pagpapasunod sa mga tao ay ang kanyang espesyalidad. Gayunpaman, nagbigay si Jillian ng panghuling babala, na pinapaalalahanan si Ghislaine na kahit patargetin nila ang kumpanya ng Drake, kailangan nilang harapin ang pinakamagaling na espada ng kanluran. Naging palaisipan ang mga mata ni Ghislaine habang ibinubulong ang pangalan ng balakid na haarang sa kanyang daraanan, na si Tennant, bago tuluyang lumipat ang eksena sa kailaliman ng kanluran sa loob ng luntiang mga bundok ng Mark Sado ni Roderick. Malapit sa isang tahimik na kubo, isang grupo ng mga kabataang lalaki ang nagsasanay sa ilalim ng sikat ng araw. Isang bata ang naghahabol ng hininga, na ang mga kalamnan ay sumasakit dahil sa matinding pagod. Nakatayo ang kanyang guro sa kanyang tabi, kalmado at matatag, na sinasabihan siyang subukang muli. Habang naghahanda ang bata na hampasin ang isang kahoy na target, inutusan siya ng guro na luwagan ang tensyon sa kanyang mga braso. Ginabayan niya ito sa tamang paghinga at sa ritmo, na ipinapaliwanag na ang espada ay hindi dapat basta na lamang humihiwa, kundi dapat itong damaloy, na maayos na inuugnay ang bawat galaw sa isa't isa. Sa pagsunod sa boses ng guro, ipinikit ng bata ang kanyang mga mata, itinuon ang kanyang diwa, at nagpakawala ng isang perpektong pababang hampas na hamati sa target ng may nakakatakot na kadalian. Naghiyawan ang mga estudyante, na mangha sa resulta at nagmakaawa na sila naman ang susunod na suriin ng propesor. Ang guro, na napag-alamang si Tennant mismo, ay ngumiti ng buong init sa kanyang mga mag-aaral. Ngunit ang kapayapaan ay nabasag sa pagdating ng isang lalaki na tinuya si Tennant dahil sa patuloy nitong pagpapanggap bilang isang mapagkumbabang guro. Ang lalaki ay kinilalang si Prinsipe Martin Roderick. Iginiit ng prinsipe na naparito siya upang makita ang kanyang dating guro matapos ang mahabang panahon ng pagkawala at nag-utos na pauwiin na ang mga bata upang sila ay makapag-usap. Agad na naglaho ang mainit na pakikitungo ni Tennant, na napalitan ng isang malamig at nakakatakot na aura. Sinabihan niya ang prinsipe na maghintay, habang ang kanyang boses ay may dalang bigat ng isang bundok nang ipaalam niya rito na ang klase ay kasalukuyan pang nagaganap. Nang maramdaman ang matinding bigat ng kapangyarihan ni Tennant, natahimik si Martin at sumunod. Makalipas ang mahabang oras, malapit sa isang lumalagutok na apoy sa labas ng kubo, sa wakas ay sinamahan na siya ni Tennant. Nagreklamo si Martin tungkol sa pagpilit sa kanyang maghintay, ngunit nanatiling hindi apektado si Tennant. Tiningnan siya ni Martin, na nagkomento kung gaano kapayapo ang hitsura ni Tennant, na tila ba nakalimutan na nito na siya ang pinakamagaling na espada ng kanluran. Agad na tinumbok ni Tennant ang pinakabuod ng usapan, na malinaw na isinasaad na wala siyang intensyon na bumalik sa lupain ng Marcus. Naging desperado si Martin, na ikinakatwiran na walang sinuman sa kanluran ang may kasanayang kasing antas ng kay Tennant. Iminungkahi naman ni Tennant na ang kumpanya ng Drake o ang kaibigan ni Martin na si Dominic ay sapat na, at idinagdag na ang isang nasasakupan ay hindi dapat makialam sa isang labanan sa pagmamana ng pamilya. Sumabog sa galit si Martin, na isinisigaw na wala siyang pakialam sa politika ng pamilya at ipinipilit na kailangan niya ang lakas ni Tennant upang manalo. Huminga ng mabagal at malalim si Tennant, at ang hangin sa paligid ng apoy ay nagsimulang yumanig dahil sa pinakawalan niyang kapangyarihan. Tinanong niya si Martin kung saan nito sa tingin naruroon ang sarili sa mundo ng mga mandirigma. Nauutol na sumagot si Martin na si Tennant ay nasa pinakatuktok. Tumitig si Tennant sa apoy, na isinisiwalat na ang itaas ay isang malungkot na lugar. Nagkwento siya tungkol sa isang pagkakataon kung saan nakatagpo siya ng isang taong mas malakas kaysa sa kanya, isang taong napakakapangyarihan kaya't ang buong katawan ni Tennant ay nanginig na parang isang takot na bata. Natigilan si Martin at nagtanong kung talagang nakaramdam ng takot ang kanyang guro. Umiling si Tennant, na ipinapaliwanag na sa napakanipis na hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan kung saan nagtatagpo ang mga talim at ang pag-iral ay nakabitin sa isang sinulid, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag at nakakalasing na kaligayahan. Tiningnan niya si Martin ng may blankong titig, na inaamin na wala nang natitira sa kanluran na maaaring tumulak sa kanya sa hangganang iyon. Ipinahayag niya na ang tangi niyang hiling ay makatayong muli sa bingit na iyon, upang maramdaman ang natatanging sandali ng matinding kaligayahan sa huling pagkakataon.
Huwag kalimutan i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang exciting na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan, o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.